Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, itinatampok sa ating Ebanghelyo ngayon ang talaan ng mga ninuno ni Jesus. Ilan sa kanila ay mga taong may mahalagang papel sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Inilalarawan ng talaang ito ang pagpasok ni Jesus sa kasaysayan ng tao. Siya ang rurok ng kasaysayan ng Israel, ang Mesiyas nilang hinihintay. Kay Jesus, naging ganap ang kahulugan ng kasaysayang ito. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leyong nahihimlay. Walang mga ngahas, lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal, ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay siya, marangal, at sasagana kailanman. Buhay siya, marangal, at sasagana Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Ang buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yung kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Nawa, yung kanyang ngalan ay wag nang malimutan.
manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalaing kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Tumayo na po ang lahat. Amina o karunungan, tagapag-ayos ng tanan, sa landas ng katimpian, kami turo at kabayan, magdiwang na Emmanuel ay darating o Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda, at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason, na ama ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam, si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Hotam,
na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Aking ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang gabi. Tayo po ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang po ng tinatawag nating simbang gabi. At tayo po ngayon ay nasa ikalawang araw na po ng ating paghahanda ng ating pagsisimbang gabi. Sino po sa inyo ang nakakadalawang araw na? Palakpakan nyo nga po ang inyong mga sarili. Ibig sabihin, ilang araw pa? 7 pa. Mahaba-haba pang paglalakbay, ngunit sa tulong at paggabay sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno, matatapos natin ang pagsasakripisyong ito upang tunay nating maihanda ang ating puso sa pagdating ni Jesus. Mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan, tuwing sasapit po ang ikalawang araw ng simbang gabi, ito po lagi ang ibanghelyong ating napakikinggan. Ito po ay patungkol sa buhay at kasaysayan ng buhay at pagkatao ni Jesus. Meron po akong tanong sa inyo. Naalala niyo po lahat ng pangalang aking nabanggit doon sa Ebanghelyo? Parang gusto kong bumaba sa inyo. Paramihan ng pangalang maalala doon sa napakadaming pangalang nabanggit at yung may pinakamaraming naalala, may premyo. Pero ganun pa man, mahirap na ngang maalala para sa aming mga pari, mahirap din siyang basahin. Ang hirap bigkasin ng mga pangalan na ito. Pero tandaan natin mga kapatid, na ang mga pangalan na ito ay may kadahilanan. Dahil pinapatotoo nito na si Jesus bilang Diyos ay tunay na nagkatawang tao. Tandaan natin mga kapatid na ang bawat isa sa atin may kasaysayan din ng ating pamilya. Meron tayong tinatawag na family tree at alam natin kung sino ang mga ninuno natin. At marahil ipinapaalala sa atin ng ating ibanghelyong napakahaba. Pinapaalala na ang Diyos ay tunay na nagkatawang tao. At sa kanyang pagkakatawang tao, dinanas niya ang dumaan sa isang pamilya. Kaya mga kapatid, unang bagay po na magandang mapagnilayan natin sa gabing ito ay ang pagpapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin
ay kabilang sa pamilya ng Diyos. At kung ang bawat isa sa atin ay kabilang sa kapamilya ng Diyos, nangangahulugan na sa ating pagkatao, dapat buhay ang Diyos. Di ba ho, sa isang pamilya, ganun naman, nalalaman mong magkamag-anak kayo kasi meron kayong kaparehas ng pag-uugali. Naalala ko po, nung ako po ay seminarista pa, meron po kaming tinatawag na family day. At sa loob ng seminaryo, binibisita po kami ng aming mga magulang. Kaya kapag darating po yung mga magulang ng mga kaklase ko, tinitingnan ko yung mukha nila. Sabi ko, kaya siguro matangkad yung kaklase ko. Matangkad kasi yung tatay niya. Kaya siguro ganun ang itsura ng kanyang kutis. Dahil ang nanay niya ay hindi kaputian. Kaya pala pango ang ilong. Kasi hindi pala katangusan ng ilong ng kanyang tatay. Nangangahulugan mga kapatid, nakaugnay sa pamilya ang pagkatao ng bawat isa. At kung ang bawat isa sa atin, tinuturing na kapamilya ang Diyos, dapat sa buhay natin, namumutawi at nakikita ang pagka-Diyos. At ano pong klaseng dapat makita sa ating buhay ang pagka-Diyos? May kakayanang maging mabuti. May kakayanang magmahal. May kakayanang magpatawad. May kakayanan na magbigay. Sa madaling salita mga kapatid, kung tinuturing mo ang iyong sarili bilang kapamilya ng Diyos, dapat sa iyong pamumuhay, namumutawi ang pagka-Diyos. Dahil kailanman sa buhay ng Panginoon, kahit siya'y naging taong kagaya ng bawat isa sa atin, hindi niya iminalay ang kanyang sarili sa pagka-Diyos. Kaya nga, yung buhay ni Jesus, buhay na puno ng pagmamahal, buhay na puno ng pag-aalay ng sarili, buhay na puno ng pagpapatawad. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tingnan mo at tanungin mo ang iyong mga sarili. Kapamilya ako ng Diyos. At kung ako'y kapamilya ng Diyos, dapat sa aking puso, merong pagka-Diyos. Kaya nga, di ba sa ating simbahan, ano ang tawag natin sa isa't isa? Tinuturing natin ang bawat isa bilang mga magkakapatid. Kaya tingnan mo nga yung katabi mo. Sige ho, tingnan ninyo yung katabi ninyo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid kita. Parang ayaw naman nung iba. Parang bigat naman yung iba. No? Pero sana yung tawagan natin ng pagiging magkapatid, pagpapaalala din sa atin na ang bawat isa sa atin ay miyembro ng pamilya ng Diyos. At kung tayo ay miyembro ng pamilya ng Diyos, buhay ang pagka-Diyos sa puso ng bawat isa. Pangalawang bagay, mga kapatid, kung si Jesus ay nagkatawang tao at nagkaroon ng pamilya, merong tila ipinapaalala sa atin ng Diyos. Tandaan natin, yung pagkatao ni Jesus, hindi iba sa pagkatao ng bawat isa sa atin. Dumaan din siya, ipinanganak din siya ni Maria. Marahil si Jesus nung bata, pilyo din. Marahil si Jesus nung bata, sakit din ang ulo dahil siya ay bata. Pero isang bagay ang hindi nawala sa Panginoon. At ano ang pagkakaiba natin sa Panginoon? Kailanman si Jesus ay hindi nabahiran ng pagkakasala. Pero kahit hindi nabahiran ng pagkakasala si Jesus,
Alam ni Jesus ang karanasan ng bawat isa sa atin. Alam ni Jesus marahil madapa. Alam ni Jesus marahil ang mahirapan sa buhay. Tandaan nyo, nung bata pa ang mahal na pong Jesus Nazareno, di ba, ilang beses din silang palipat-lipat, ilang beses din silang patakas-takas. Alam ng Diyos, alam ni Jesus ang hirap ng bawat isa. At kung alam ni Jesus ang hirap ng bawat isa, isa lamang ang pinapatungkol din ito. Alam niya kung paano din na tayo tutugunin sa ating mga panalangin. Dahil nakiisa ang Panginoon sa buhay natin, nakiisa si Jesus sa pagkatao natin, nakiisa si Jesus bilang kagaya natin. At alam ni Jesus kung paanong tutugunin ang ating mga panalangin. At alam natin mga kapatid, na kapag tumugon ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi lang po ito putyo-putyo. Kapag tumugon ang mahal na pong Jesus Nazareno, sabi nga ho ng grupo ng mga El Shaddai, ito po ay laging siksik, liglig, at nag-uumapaw. Dahil alam niya ang karanasan natin, alam niyang maging tayo. At kung alam niyang maging tayo, alam din natin na hindi din tayo pababayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating ikalawang araw ng ating pagsisimbang gabi, pinapaalalahanan po tayo ng dalawang bagay. Una, tayong lahat ay magkakapatid dahil tayong lahat ay kabilang sa pamilya ng Diyos. At kung tayong lahat ay kabilang sa pamilya ng Diyos, sa puso ng bawat isa, dapat may pagka-Diyos. Puno ng pag-ibig, pagpapatawad at pagbibigay. At sa mga gawain na ito, tunay na ipinaparamdam sa atin na ang ating mga panalangin ay tunay na masasagot ng Diyos. Tunay na masasagot ng mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil siya'y naging kagaya natin. Siya'y naging kapiling natin. Kaya mga kapatid, lumapit tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ibulong ang ating mga panalangin at sabihin natin sa Kanya ang lahat ng hinaing ng ating mga puso. Dahil alam natin na siya ay ating kapatid. Siya ay tunay na kapamilya ng bawat isa. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, humiling tayo sa ating Diyos Ama, mga kapatid ng pusong bukas, ng Kanyang karunungan habang ating hinihintay ang pagdating ng Kanyang anak. Tayo'y dumalangin, Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Maipamalas nawa naming iyong simbahan ang iyong karunungan at pag-ibig. Ama, sa aming tapat na paglilingkod sa isa't isa, manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Gabayan mo ang aming mga lingkod bayan sa kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Itinataas namin sa iyo, Ama, ang aming mga pasanin at pagdurusa. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong mapagmahal at makapangyarihang karunungan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Yakapin mo sa iyong mga bisig ang mga namayapa naming mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Sa ilang sandali ng katahimikan,
itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Ouch! Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Panginoon naming Diyos, ginabayan mo sa iyong karunungan ng sanlilikha. Halina at ituro sa amin ang landas ng iyong karunungan habang metaga naming hinihintay ang iyong pagkakatawang tao sa iyong anak na si Jesus, ang aming dakilang manunubos. Amen. Amen. Maupo na po ang lahat.
Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikhang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Nagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpagkailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Masalin niyo kamangahan, ang Birhen ay maglilihim, magsisilang ng supling na tatawagin Emmanuel. Ang Kordero ay darating, siya ay sapat kahanguan, sasana at sayamunin ang kanyang bayan. Mastanin niya kamangahan, ang Birhen ay maglilihim, magsisilang ng supling na tatawagin Emmanuel. Puso natin linisin, gawin na waring saksaban, nang dito siya makatagpo ng kanyang kapahingahan.
Basta ninyo kamanghaan, ang Birhen ay maglilihim, magsisilang ng supling na tatawaging Emmanuel. Magsalo tayo sa ating pinapapanakitan. Ngayon'y nagpapanghamon, hindi natin katuparan. Basta ninyo kamanghaan, ang Birhen ay maglilihim, magsisilang ng supling na tatawaging Emmanuel. Ang Kordero ay darating, siya ay saktang kahamuhan, sasama at sayahan ng kanyang bayan. Basta ninyo kamanghaan, ang Birhen ay maglilihim, magsisilang ng supling na tatawaging Emmanuel. Puso natin linisin, gawin na waring saksapan, nang dito siya makatagpo ng kanyang kapahingahan. Basta ninyo kamanghaan, ang Birhen ay maglilihim, magsisilang ng supling na tatawaging Amen. Mga paalaala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak,
ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ko po igawad ang huling pagbabasbas, nais ko lamang pong magpasalamat sa atin pong mass offeror para sa misang ito, ang Barangay 394, Zone 40, na pinangungunahan po ni Chairwoman Jennifer Lipana Camacho at ang kanyang mga kagawad. Gayun din po ang HDN Central. Pasalamatan po natin sila, palakpakan po natin ang mga tumulong po at nag-alay para sa misang ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masanuri na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ay lamig na ng simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyam na araw na ating tutuktin, gigising at mananalangin. Sa sabi ng Pasko, ang Pilipino ay nagdiwa, sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay lumusin. Pagkatapos nating manalangin, sa labas ng simbahay kakain. Mainit na kape at kakanin, masarap na pumagising. Sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiwa, sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay lumusin. Sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay lumusin.